Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Payam ng payaman. Pabanal pabanal. Sabihin mo sa iyong katabi, nangyayari. Doon naman sa kabila, sabihin mo, nagaganap. Ayan. Because we believe that what we confess, manifests. Dahil kung ano ang ating laging sinasabi, yun ang nangyayari. Okay? Wala hong tsamba kay Lord. Wala ho yung mga swerte-swerte. Saka huwag nga kayong naniniwala sa swerte. Malas yung. Kay Lord, tayo ay blessed. At ang gusto ni Lord, tayo ay mabuhay sa pananampalataya. Kaya, why we confess negative things kung ayaw naman nating yun ang mangyari? We have the choice to confess good and positive things para yun ang maganap sa buhay natin. Okay. Kaya, minsan pa, sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, mangyayari yun sa'yo. Ayan. Oh, ngayon naman, maghanap ka ng masasabihan. Sabihin mo, mangyayari yun sa'yo. Ayan. Okay. Last Sunday na po ng July. At ako po ay naniniwala na kahit last Sunday na ng month ng July, ay tuloy-tuloy pa rin po ang miracles na ipararanas ni Lord sa atin. Sabi ko, tuloy-tuloy po ang miracles na ipararanas ni Lord sa atin. Nakakatuwa po. I heard mula sa isa po nating kapatid dito, ayaw na niyang ipabanggit ang pangalan niya, na siya po ay iningkrisan ng sweldo. At times 2. Almost times 2. Yung kanyang sweldo ngayon. At yun po ay miracle dahil yung iba nga ho'y nagle-lay off pa. Alam niyo yon. Tapos, isa pang miracle na naikwento po sa akin ay yung nangyari o ginawa ni Lord sa buhay ni Sistina. Pwede ko bang makita ang kamay ni Sistina? Yan, yan. Taas po ang kamay. Tayo nga po kay Sistina para kayo makilala ng mga ito. Iyan! Sige po, makakaupo na po. Mabait po yan. Saka hindi po yan ng... Mabait po yan. Okay. Alam niyo po ba, siya ay nagkukwento ng galak na galak dahil... Kung hindi po lingid sa kaalaman ng iba, narinig nyo na po itong ini-announce natin, magkakaroon po ng leadership camp ang JA1 Rosario. At dahil ang inyo pong lingkod ay anak ng Rosario, ay di tayong lahat ay anak ng Rosario. Ano? At dahil tayo ay anak ng Rosario, tayo po ay privilege, binigyan ng pagkakataon to join their leadership camp. Ayan. So, kung ikaw ay ngayon mo lang narinig ito, you can talk with your life group leader for the details. Baka gusto mo sumama. Gaganapin po ito sa CCT sa Tagaytay. Ayan. Ngayon po, to make a long story short, ay gustong-gusto po ni Sistinang makasama. Gustong-gusto niya. Kaya nga lamang, napatapat din naman na siya ay napakadaming blessing ngayon. Malapit na po yun August 21. Ayan. At alam niyo po ba, maya-maya pa, nakita ko ho sa listahan sa GC, nakalista na si Sistina. Sabi ko, intay ka, kausap ko ito eh. Hanggang sa nalaman ko, ayaw nang magpabanggit, may nag-sponsor sa kanya. Hallelujah. Hindi ho yun mura. 2.5 ho ang registration fee. At may nag-register po sa kanya
Ayaw na lang ipabanggit. At baka raw mayapos. Ay, sa madaling salita ay gusto nung taong si Lord ang maparangalan sa kanyang buhay at si Sistina ay patuloy na magpasalamat sa Diyos na naghihimala. Sino po rito yung recently lang nakapulot ng 50 pesos? Yung this week lang, nakapulot ng 50 pesos? 20 pesos. Nakita ninyo? Ang hirap kaya ng pera ngayon, sa totoo lang, hindi madali ang pera. Sa hindi bless. Sa hindi anak ng Diyos. Oh. Kung hindi ganyong kadali ang pera, kita nyo namang miski lima habol pa kahit nagpatak na sa putikan, ay habol pa. Yung ganamang may magbibigay ng 2.5. Ito ina-expound ko kasi gusto ko makita ninyo how God moved miraculously sa buhay ni Sistina. Everybody say, si Lord ang nagpo-provide. Si Lord ay naghihimala pa din ngayon. Katindi. Ano pa? Isa pa, ayaw rin ipabanggit ang pangalan. Isa din siyang empleyado. Ay, kung di ako nagkakamali, dahil ito ang nare-recall ko, basta siya ay na-recognize as one of the top performers, top employee. Tapos may increase pa sa sahod. Ang himala doon, bago lang siya sa work. Bago lang siya sa work, and according do sa tao, wala pa siyang masyadong nai-contribute. Wala pa ho akong nagagawa masyado Ako, nagtataka rin ho ako. Ako ho'y wala pang masyadong nagagawa, hindi pala pa ho akong masyadong naiiambag. Ako daw ho'y top performer at ako raw ho'y increase na sweldo. Ano naman yun? Anong tawag doon? Miracle. Palakpakan naman natin si Lord. Ito naman. Last na. At yung mga merong naging miracle, i-chat nyo ako at nang nai-share natin sa ating mga kapatid at nang mabless. Ayoko na rin banggitin ang pangalan at ayaw na ipabanggit. Merong may utang sa kanyang napakatagal na. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pag matagal na, pag binayaran ka, himala iyon. And to make the long story short, yung matagal ng utang, according to that person, binayaran siya. Bigla na lang daw nag-approach sa kanya at binayaran siya. Hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong katabi, receive your miracle. Receive your miracle. Sa kabila naman, yung excited ka, sabihin mo, receive your miracle. Receive your miracle. Woo! Pumalakpak ng the best para kay Jesus ang mga tatanggap ng himala. Ipinagpe-pray ko Sabi ko, Lord, August na po next Sunday. Itutuloy ko gahuare. Ay wala pang sagot. Waiting pa, waiting. Pero ako, tingin ko baka. Dahil August ay dapat doon naagos ang pagpapala. Okay. Siya. Ngayon pong araw na ito, pagpapatuloy po natin, Receive Your Miracle, Part 4. Wow. Inikilabutan na agad ako. Matindi ang gagawin ni Lord ngayong umagang ito. Amen. So, kagaya po ng mga nagdaang linggo, pag-uusapan natin, paano ba tayo makakaranas ng himala? Paano ba natin mararanasan matatanggap yung miracle na hinihiling natin from the Lord? And today, we're going to talk about the story ng, kung tawagin po ng Bible, ay the second miraculous catch of fish. Bakit second? Pandalawang mahimalang pagkahuli sa isda, ng isda. Bakit? We still remember, o kung hindi man, ay nung tinawag po ni Jesus si Peter, doon po siya naghimala yung maraming nahuling isda. You still remember that? Are you familiar with the story? Yung sabi ni Peter, magdamag na po kami ng huhulit, wala ho kaming nahuli. Ano sabi ni Jesus? Ihulog ninyo diyan sa malalim ang lambat. At sila'y nakahuli ng maraming isda. Ayan. So that's the first miraculous catch of fish. Inulit po yung Jesus.
Sabi mo nga dyan sa katabi mo, inulit. Inulit po yun ni Jesus nung after ng resurrection. Yes, si Jesus po ay namatay sa cross. Siya inilibing at after 3 days, siya muling nabuhay. At nung time na iyon, ang mga disciple po'y nangalat, ang ilan ay bumalik sa pangingisda. Diba? At noong sila po ay doon na sa pangingisda, sabi ni Pedro sa mga kasama niya, ako'y mangingisda. Sabi nung 6 niya pang kasamang disciple, sasama kami. To make the long story short, sila po'y nangisda, wala silang mahuli, pauwi na sana sila, may natanaw silang lalaki doon sa may seashore, at ang sabi sa kanila, mga anak, may nahuli ka kayo? Wala ho. Ay siya, ihulog nyo ang lambat dyan sa may gawing kanan. Inihulog nila ang kanilang lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda. At napaalala nila ang nangyari, kaya sabi nila, si Jesus yun, si Jesus yun. So dali-dali nagtalunan sa bangka, mula sa bangka, nagpuntahan doon, at si Jesus nga yun. And the rest ay pag-usapan natin mamaya. Pero from this story, kukuha ulit tayo ng mga aral. Sino po ang ready na to receive your miracle? Amen. Let's pray. Father, we thank you. We believe that we're gonna receive our miracle today. Yung mga nakatanggap na, tatanggap uli. Inulit mo, Lord, yung miraculous catch of fish, kaya uulitin mo ang miracle sa amin. Yung mga hindi pa tumatanggap, tatanggap ngayon. Salamat, Lord. To you alone all the glory. We dedicate to you this Sunday service. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. How to receive your miracle? Number 1, don't give up. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, don't give up. Sa kabila naman, wag kang susuko. Ayan. John chapter 21 verse 3. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Everybody say, magdamag. Imagine nyo naman yun. Magdamag nangingisda, pero walang nahuli. Ano ba ang makikita ninyo diyan? Isa sa nakakapagpasuko sa atin ay when we spend too much time tapos wala namang naging result or hindi nangyari yung inaasahan mo. O sa madaling salita, nagtatagal na. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, nagtatagal. Yeah. Yan ang labanan sa pag-iintay, sa pananampalataya kapag nagtatagal. Kaalwa naman kapag kayong i-declare ngayong Sunday, and within that week, you receive your miracle. Kasarap. Tapos makakapag-chat ka na kay Pastor, Pastor, ganito po nangyari. Ikukwento naman ni Pastor the following Sunday. Kasarap ng gayon. Paano yung patapos na yung July, wala pa yung miracle? Ay, Pastor, baka iba na ho ang topic sa August. Wala pa yung miracle ko. Mananampalataya ka pa rin ba? O susuko na? Diga? Yan yun Imagine ninyo itong grupo ni Peter nung nangingisda sila. Ibig sabihin, gabi. Gabi daw kasi talaga nangingisda Magdamag. At nung mag-uumaganay, uuwi na. Diga? Yung halimbawa, ikaw ay namamasada, yung namang magdamag ka at sabi mo, malakas daw ang biyahe pag gabay. Di ka naman magdamag nag-antay. Mag-uumaga na wala pang pasahero. Kung kayo uuwi na, o yung ikaw ay nagtinda, maghapon kang nagtitinda, wala pang nabili. Maghahapon na. O yung may na-expect ka, at deadline na. Mananampalataya pa ba? O susuko na? Alam nyo, etong mga disipulo ay pasuko na dahil magdamag na daw silang ng isda. At wala silang nahuli, kaya sila ay pasuko na. Ang hindi nila alam,
Si Jesus ay nakatayo lang sa pangpang, watching them. John 21:4, nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Ang hindi alam ng mga pasukunang disipulo, si Jesus ay nandun lang, watching them. Hindi nila alam. Everybody say, hindi nila alam. Marami pong Kristiyano ang kagaya ng mga disipulo. Maraming Kristiyano ang pasukuna. Pero ang hindi natin alam, Jesus is just nearby, watching you. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pinapanood ka ni Jesus habang naghihintay ng iyong himala. You know, while waiting, attitude is everything. Ulitin ko ha, while waiting, attitude is everything. Malalaman mo ang attitude ng tao pag pinag-intay mo. Sino rito lumalabas ang tunay na anyo, ang tunay na kulay? Pag ang iniintay ay nagtatagal na. Amen. Diga, sa tunay, magkakaalaman kapag ka nagtatagal. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ikaw gay mainipin pa. Yan daw palang pangingisda, hindi pwedeng mainipin. Sino ho rito yung nakaranas ng mag-fishing? Yung nangangawil? Lasa ko yung iba rin, yung pandalin-pandalin nung nakabaha. Ay, talagang yagyagan na. Tayo sa layawn. Bakit? Tayo sa takdang. Bakit? Ay, sa dami na nung ibinahang yung lasa ko na may malinis na. As if naman yung hinuli na tabag na rin agad. Ano? Naalala ko noon kami na nakasama ako ng pangangawil. Ilan na ang huli namin nasa timba. Halo, hito, dalag, may gurami pa ho noong time na yun. Ewan ko kung may gurami pa ngayon. Ay, di kami pandali pangangawil. Nakakailan na kami. Alam niyo yung pag nadi-discourage ka dahil walang nakagat, ay titingnan mo lang yung huli mo sa timba. Mayroon pa yan. Di ba? Ito ho, maganda. Maya-maya ho ay ang dumaan, naagusuway. Maya-maya ho ay ang dumaan ay bake. Green. May green palang bake. Hindi ho, naging green na lang. At bintog ang tiyang. At kita ho namin yung mga pantat. Alam niyo yung pantat? Ano yung pantat? Batang hito. Kaya doon ho sa amin may matanda, ang tawag ay si kahito, ang tawag sa mga apo, mga pantat. Ayan. Ay di, alam niyo ho, kita namin yung mga pantat nagkapit ho doon sa bintog na biik. Sa Rumi ho nung kasama ko, kinuha yung timbay, binuhos na kayo, tayo na! Bunot ang kanyang pangaway, at tayo na! Karume. At dihanap po kami ng tubog. Iba-iba pag sa tubog. Yung ganaman laki-laki ng tubog din sa dami mo ng nilimas na tubig. Nung nakatapos palakang tubigan lang, nag-iisa-isa. Yan, hindi alam ng mga kabataan. Yan ang aming mga kasiyahan noon. Yan ang aming adventure. Ngayon kasi mga adventure ninyo, yung mga yung adventure. Okay, I have nothing against sa mga kabataan. Panahon iyan. I'm just happy na ako nasa gitna. Ano bang generation ng mga kagaya kong 25 years old? Hindi, joke lang. 36. Kinukontra niya. Millennial. Alam niyo kung bakit blessed ang millennial? Ang millennial kasi nasa gitna. Inabot namin yung era ng mga kabataan.
inabot din namin yung doon sa kabila naman. Nasa gitna kami, mga millennials. Kaya nakaranas kami ng mga cellphone na yan, ng mga gadgets na yan. Nakaranas din kami nung yung mga, inabot namin yung mga lupakan. Ano masasaya noon? Ano? Diga? Anong ambag mo? Royal Sprite. Ay! Margarine. Kasaya kaya noon. Ngayon, basta na lang. Anyway, it's unfair to compare. Pero, kinikwento ko lamang. Kasi, wala lang. Ba't yung mga ganun? Yun. Hindi pwede ang mainipin doon sa pangingisda. Ini-imagine ko, lalo kung hindi ka talaga mangingisda at di ka mahilig mangisda, hindi ako tatagal ng kagaya nung kina Pedro. Magdamag baga naman. Yung iba ang tsatsaga, no? Nag-iintay ng New Year. Sino rito hindi na natulog pag mag-New Year na? Ala, ako'y natulog. Magputukan kayo diyan, saka ako gigising. Sasabihin, ala, tsatsaga, kakain pag nag-New Year na. Ako'y nakain na. May papakagutom ko diyan. Ay, pag nag-New Year na, kakain ulit. Hulaw na yun, nakatulog na. Kagaling. Okay. So, meron dyan talaga yung matsatsaga. Hindi pwede mainipin. Kaya nga, nagkakaalaman kapag merong waiting period. The question is, are you willing to wait? O mag-give up ka na? Ang masakit po rito, madalas, kung kailan malapit na, doon pa nasuko. Ano ibig sabihin? Kapag sobra na ang urge to give up, malapit na ang miracle mo. Yun ha, take it as a good sign. Pag sobra ng tindi, ng tukso, na sumuko doon sa pinananampalatayaan mo, ibig lang sabihin nun, malapit na ang miracle mo. Malapit na. Pastor, bakit gayon? Bakit kapag lumalapit na ang miracle ko, ay tumitindi rin ang tukso na sumuko na? Kasi nga, itinutudo na ng kalaban ang puwersa niya. Malapit na eh. Pinasusuko ka na. Sino po rito yung nakaabot o nakapanood nung Deal or No Deal? Mapapansin ninyo kapag kadadalwa na ang case at di pa nabubula yung grand prize daw, 1 million ga? At hindi pa nabubunot yung 1 million, anong ginagawa ni banker? Di natayo na si banker, hindi na magkaintindihan, hindi man pinakikita yung mukha, di ga? Yung sa unay, paupo-upo lamang, tas tatawag lang kay Chris Aquino. Hello, nasaan ka na ngayon? Ay, pagaling ka. Gayon. Bye-bye. Paupo-upo lang gayon. Tapos pag yung dadalwa na, hindi pa nakukuha ang 1 million, di ginapapatayo na si banker at palakad-lakad ng gayon, hindi na magkaintindihan. Tapos, ano mapapansin nyo? Pataas ng pataas ang offer. Ngayon naman, ikaw namang naroroon, ay di, pira na. Pira na o ba yung, ay hindi, iba palang palabas yun, ano? Hindi ka na magkaintindihan, kung aling gadin eh. Tatanggapin ko nag-aari. Baka 1 million na rin. Tapos pagbukas isang lata ng sardinas naman. Ano ibig ko sabihin? Nataas ang offer eh kasi nalapit na. Nalapit na. Pag lumalakas na ang offer na mag-give up ka, ang ibig sabihin nun, malapit na ang miracle mo. Narayan pagka kayo. Kaya ang question ko ay napakalapit na eh. Ba't ngayon ka pa susuko? And don't forget, si Jesus ay nasa may malapit lang, pinapanood ka. Tinitingnan. Kagaya ng kung paano niyang minamasdan ng mga disipulo. Aring mga are. Ay ako'y naparanas ko na ang mga are ng himalang are. Ay ngayong na may garni paray. Okay. Everybody say, second time. Bakit ano pa yung reason why hindi dapat mag-give up? Nagawa na ni Jesus before. Everybody say, nagawa na dati. Ngayon kapag naman susuko,
sa hinihiling mo na pambayad sa pagpasok ng anak mo? Ay nagawa na ni Lord nung nakaraang semester. Nagawa na ni Lord nung nakaraang school year. Kung ikaw na may estudyante, ang hinihingi mo himala sa grades dahil yung kurso mo talaga namang napakahirap. By the way, wala namang madaling kurso. Ay ngayon ka pa ba naman susuko? Nakapaghimala na si Lord sa iyo nung nakaraang school year. This is what I'm trying to say. Jesus is watching His disciples. Bakit? Jesus is inaabangan, tinitingnan nila kung maaalaala ng mga disipulo na nakapaghimala na si Jesus dini. Nakapaghimala na si Jesus sa maraming huli ng isda. He did that before. Kaya niya uling gawin ngayon. Sabihin mo nga sa iyong sarili, nagawa na ni Lord sa buhay ko dati. Kaya niya uling gawin ngayon. Diba? So why give up? Why give up? Naulit nga yung himala ng maraming huli ng isda. Yan pabaga namang himalang hinihiling mo na nagawa na ni Lord before, kaya niya uling gawin ngayon. Ako naniniwala sa susunod na mga ganapan na may gastusan, si Lord ulit magpo-provide kay Sistina. Oo! Kayang-kaya. Yung mga nakasama nung nakaraang leadership camp, nag-aalangan ka ngayon, nakasama ka nga nung nakaraan. Nakapag-McDo pa nga kayo. Di nyo lang ako sinama. Di ba? Kaya ni Lord. Ay yung iba kasi agad ay susuko na. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw gay agad ay susuko na. Ayan. Speaking of, agad ay susuko na, may naalala tuloy akong kwento. Meron ako. Yan. Na-miss nyo gayon. Meron hong dalawang magkaibigan, sanggang dikit, na nagpunta sa kabundukan. At habang sila ho'y naglalakad-lakad sa kabundukan, talagang panay ang paalala sa bawat isa. Paray, walang iwanan. Oo, paray, hindi kita iiwan. Sabi ng isa, oo, hindi tayo susuko sa isa't isa. Walang sukuan, walang sukuan. Talagang pang matindihan. Habang sila naglalakad sa mga kapunuan, may nakasalubong ho silang napakalaki at galit na grizzly bear. Yan na naman tayo sa grizzly bear. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, bear. Ay, malaki yun, saka matapang, saka yun ay mabangis. Tayo kasi, ang alam-laan nga natin ay bear brand kaya hindi tayo masyado matapang sa asukal, matamis. O, edi, sa madaling salita ay nasa panganib sila. Sabi nung isa, paray, ay tatakbo pagka tayo. Bakit? Nabasa ko you cannot outrun a grizzly bear. Ano daw? You cannot outrun. Hindi mo kayang talunin sa takbuhan ang grizzly bear. Tatakbo pagka tayo. Suko na ako, pare. Sabi naman ng isa, hindi, tatakbo tayo. Walang susuko. Tatakbo tayo. Sabi ng isa, katindi mo talaga, pare, kaya ako sa iyo Hindi ka basta napapasuko Kahit alam mong hindi man natin kayang talunin sa takbuhan yung grizzly bear, hindi ka nasuko kaya ako sa iyo. Sabi nung isa, pare, hindi ko talaga kayang talunin sa takbuhan yung grizzly bear. Pero yung ikaw ay matalo ko sa takbuhan, maliligtas na ako. Loading pa yung iba. Ano gang specs nyo? Okay. Ano ibig sabihin? Matalo lang daw niya yung kanyang pare sa takbuhan, ligtas na siya dahil siya ang unang makakain nung bear. Ayun, tumawa na yung isa. Ayun na, naintindihan na. Okay. Oh, sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag agad nasuko. Ang kailangan mo lamang ay maiwan sa takbuhan yung katabi mo. Aray ko. Anong gusto kong makita nyo rito? Ang makakaranas ng himala
ay yung hindi agad sumusuko. Don't give up! Bakit? Your miracle is coming. Amen. Sabi mo nga, don't give up! Don't give up! Your miracle is coming! Bago ako mag-proceed sa number 2, may kukwento ako sa inyo. Miracle din ng isang mag-asawa na ayaw na rin ipabanggit ang pangalan. Alam niyo po nangyari sa mag-asawang ito? Binugbog po sila ng sitwasyon. Yung mga kaibigan nila ay hindi din naging alam niyo yun, iniwan din sila sa ere at sila ay talaga namang nilait-lait pa dahil sa kanilang financial situation. But you know what happened? Sa biyaya ni Lord, ang mag-asawang iyon hindi sumuko. Sa biyaya ng Lord, ang mag-asawang yon hindi nag-give up, nagpatuloy kay Lord, nagpatuloy sa buhay. And you know what happened? You know what happened? Meron pong isang taong nagtiwala sa kanila out of nowhere. Ay nagtiwalang tao sa kanila at ang sabi, mag-put up kayo ng business. Aray ang puhunan, hindi utang. Mag-put up kayo ng business, ito ang puhunan, bumili kayo ng mga machines, at kayo ay mag-put up ng business. Hindi utang ang puhunan, tiwala na laang, tiwala lamang. Ay miracle ho yun. Sino ka basta magtitiwala ngayon ng pira? Sige nga, habilin mo nga yung wallet mo dyan sa katabi mo. O, diba? Born again naman yan. O, wala kang piho. Di ba? Anong tawag doon? Himala. Pero ang gusto kong i-highlight doon, ang nakakaranas ng himala ay yung hindi agad-agad sumusuko. Don't give up. Malapit na si Jesus. Nasa pangpang lang. Isa pang bagay na kailangan nating matandaan mga kakapatid ko sa pananampalataya. Why give up? Knowing that Jesus is nearby. Bakit ka susuko? Alam mo si Jesus ay nasa iyo at kasama mo at katabi mo at malapit sa iyo. Bakit ka susuko? Malapit lang si Jesus. At malapit na ang himala. Amen. Palakpakan natin si Lord. Number 2. At dito ako mas magko-concentrate. How to receive your miracle? Number 2, maging anak. John chapter 21 verse 5, sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Alam niyo kung bakit itong mga disciples na ito ay may na mag-expect ng miracle? Kasi sila'y mga anak ng Diyos. Pastor, gusto ko pong maging anak ng Diyos na kagaya ng mga disciples na yan. Paano ga sila naging anak ng Diyos? They received and accepted Jesus as their Lord and Savior. Paano sila naging anak ng Diyos? Paano sila itinuring na anak ng Diyos? Tinanggap nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos, Panginoon tagapagligtas. Okay? Tinanggap bilang Diyos. Hindi tinanggap bilang tao. Tinanggap bilang Diyos. Okay? Sino rito ang tinatanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos? Pastor, anak na po ako ng Diyos. Wait lang. What else? Tinanggap ang Panginoong Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng tagapagligtas? Tinanggap na tagapagligtas. Tinatanggap mo na ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para ikaw ay maligtas at makapunta ng langit. A lot of people ay hindi ito matanggap. Bakit? Ang sasabihin nila, ikaw dali. Tatanggapin laang. Ay hindi ako sanay. Ako ang kinalakhat, kinamulatan ko, kailangan may gawin ka para ikaw ay tumanggap. Hindi kasi nauunawaan ang biyaya. Pag sinabing biyaya, it is a gift. Siya'y regalo. Wala kang ginawa para matanggap ito. Hindi naman pwedeng, regalo ko sa iyo. Ay, pala, resibo. Ano yun? Nire-reimburse. Di ba?
O kaya naman, are ang regalo ko sa iyo dahil dahil ikaw ay may ginawa para sa akin, ganyan. Di yan ibayad. Ang regalo ito. Ano yan? Regalo ko sa iyo. Bakit? Wala. Regalo bakit may bakit? Regalo nga, walang dahilan. At ang kaligtasan po, o ang pagkaligtas ng sino man, o pag sinabing kaligtas ay makakarating ka sa heaven after ng buhay dito sa lupa, ay regalo. Regalo ng Diyos. Tatanggapin mo lamang si Jesus at ang ginawa niya sa cross. So you will be saved. Pastor, wala nang gagawin? Paano yung aking pagpapakabuti? Ang alam ko kasi kaya ako pupunta sa langit dahil ako'y nagawa ng mabuti. Sino rito yung ganun din ang pagkaintindi? Pupunta ka sa langit dahil you're doing good. Pupunta ako sa langit dahil ako'y nagawa ng mabuti. Marami, yun ang pagkaintindi. Ang problema kasi nga doon, gaano kadami na mabuting gawa, gaano kabuting gawa, at ang napakalaking problema doon ay kumusta yung gumawa. Bakit? Ba't kumusta ang gumawa? Dahil kahit paanong definition mo ng ginawa mo, kahit patawagin mo yung mabuti, kumusta yung gumawa? Ikaw ba'y mabuti? Dahil kung ano ang puno, siyang bunga. Kung anong pinanggalingan ng gawa, yun na rin yung gawa. And according po sa Bible at sa paningin ng Diyos, walang mabuti. Iyong, nagpatak na. Walang mabuti. Kaya anumang buti ng gawa ng tao, kung ang tao naman ay dinefine ng Bible na hindi mabuti, lahat ng lalabas sa iyo, sa pananaw ng Diyos ay hindi mabuti. So, doing good works cannot save you. Are you with me? So, anong kailangan natin gawin? We need to receive Jesus not only as our God, but also our Savior. At hindi pa natatapos doon, kailangan tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos, tagapagligtas, at Panginoon. Everybody say, Lord. Lord. Pag sinabing Panginoon or Lord, siya ang nasusunod. Kaya magbabago na ang role. Dati, ikaw ang may hawak ng manibela at si Jesus ikatabi mo sa unahan, magbabago na. Si Jesus na ang hahawak ng manibela, ikaw na ang nakatabi sa kanya sa unahan. Jesus, take the wheel at ikaw ang masusunod sa buhay ko. That's what we mean by accepting Jesus as your Lord, God, and Savior. Now, let me ask you once again, church. Sino po rito ang tinanggap mo na ang Panginoong Jesus ng totohanan sa iyong buhay bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas? Amen. Praise God, then you will be saved. Bakit ito'y pinag-uusapan natin? Actually, dapat nga madalas Kasi, aanhin mo ang himala kung hindi ka rin naman sa langit mapupunta. Aanhin mo yung naunawaan mo how to receive miracles kung hindi rin naman heaven ang patutunguhan mo after this life on earth. At ang isang matindi, ngayon na pagtanto ko, how you will experience miracle kung in the first place, hindi ka anak? Hindi ko makalimutan yung linyahan ni Jesus doon sa babae na taga-Canaites, taga-Canaa. Anong sabi niya? Ay, ang tinapay ay para sa mga anak. Still remember that last Sunday? Ang tinapay ay para sa mga anak. Siyempre, alam naman natin na that time, hindi naman niya minamata o inaano yung babae, kundi sinusubok niya lang kung magpapakumbaba. Sino po ang mga nakapasa sa pagsubok ng pagpapakumbaba ngayong week na ito? Oh, baka naman ikaw ay nakapagsagutan pa sa Facebook, ha? Huwag na. Baka napatol ka pa ng pasaringan, huwag na. Hindi na. Pastor, pinatatamaan po ako sa Facebook. Ay, malaki pa ang patamaan. Maging maliit para lumiit ang patamaan. Kung tinatamaan ka pa, malaki pa ang tingin mo sa sarili mo. Malaki pa ang patamaan. Still remember that? Oh. Pero, kung yung nanamnamin din yung sinabi ni Jesus doon sa babae, may makukuha ka pang aral Ano nga uli yung sabi? Ang tinapay ay hindi inaagaw ng ama sa mga anak at ibinibigay sa mga aso. Sa madaling salita, ang tinapay ay sa anak.
Ang miracle ay sa anak. Now, let me ask you, ikaw gay anak? Yan ang nga, baga, sinasabi. Once again, ikaw ba ay anak? Paano magiging anak? Receive Jesus as your Lord, God, and Savior. At ang Diyos Ama, ituturing kanyang anak. Okay? Sabihin mo nga, ako'y anak. Pumalakpak ng the best ang mga anak. Pag hindi pumalakpak, anak sa labas. Again, pumalakpak ng the best kay Lord ang mga anak ni Lord. Pag mahina ang palakpak, huwag na nga, bahala na kayo. Okay. Tingnan natin ito, John 21:5, sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? At ano nangyari? Wala po. Sagot nila. Everybody say, sagot nila. Ano ibig sabihin nito? Tingnan natin at pagmasdan natin ngayon, sino ba talaga ang mga anak? Una kong nakita riyan, ang anak ay tumutugon. Miski pa tumanong ng tumanong si Jesus, mga anak, meron ba kayong huli? Ika naman ng mga disciple, patay na ang tatay eh. Siyempre. Diba? Ang tatay ay nasa abroad eh, paano yun itatanong? Diga? Pero tumugon sila because alam nila sa sarili nilang sila'y anak. Ang anak ay tumutugon. Kaya tingnan ninyo mga nanay at tatay, pagka tinatawag ang anak at hindi natugon, hindi nagagalit. Anak. Anak, iyong ang kuhanin. Anak. Biglang nagdagasaan ha. Ano kang yung ginagawa rin? Hindi natugoy, kanina pa akong tawag na tawag sa iyo. Yeah. Nagkaribok na. Mag-church pa naman. Okay. Kasi nga, bakit nagagalit ang mga magulang? I-explain ko ha. We are expecting na pag tumawag kami as your parent, kayo bilang anak ay tutugon. Oh, closing prayer na. Ayos na. Diga, mga anak. Ako naman ay anak din ay talagang pag hindi tumugon ay nasa sa ako. Ang mga anak ay tumutugon. Malalaman mo ngayon na anak ka ni Lord. Di ba, yung isa, sabi kanina, tanggapin mo si Jesus, you will be called son and daughters of God. Ano pa ang katangian ng anak? Ang anak ay tumutugon. Ano ang panawagan ng Diyos sa iyo ngayon? Ikaw ay tumutugon. Kung ikay tumutugon, ikay anak. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga anak na magkatipon-tipon tuwing ang may araw ng pagtitipon-tipon. Ikaw ay tumugon. Narito ka ngayon, ikay tumugon. Ikaw ay anak. Diga? Palakpakan mo si Lord doon. Biyaya yan. Kaya, tuwing Sunday, God is expecting us na tumugon sa kanyang panawagan. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, sa Sunday uli. O tanungin mo, ikaw gay anak? O sa Sunday uli. You see? God is expecting na ang mga anak niya ay nagkakatipon-tipon sa araw ng panambahan. Kaya nga ang bili ng Bible, di ba? Huwag pabayaan o kalimutan ang pagsasama-sama. Do not neglect meeting together. Yun ang sabi ng Bible. Nariyan pa po ba kayo? Anak ka kung ikaw ay tumutugon sa sinasabi ng Diyos sa iyo. What else? John 21:6. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Okay? So ano pang gusto ko makita ninyo riyan? Ang anak ay tumutugon. At paano tutugon kung hindi naman nakikinig? So ang anak ay nakikinig. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, lalo kung anak yan, ang anak ay nakikinig. Kaya kapag ka
sinasabi natin na tayo ay anak ni Lord, so we should listen to God. We should listen to His words. We should listen to the delegated authorities na inilagay niya. Kahirap namang i-claim, tinuturing ko po kayong magulang at ako po inyong anak, tapos hindi ka naman nakikinig, hindi ka anak. So, sino pinakikinggan, yun ang magulang. Tama ka? Mga anak, nakikinig ka doon sa tatay ng kapitbahay nyo? Hindi. Doon ka nakikinig sa tatay mo. Dahil anak ka eh. Ang anak ay nakikinig. Ano pa? At hindi natapos doon, ang anak, bukod sa nakikinig, ang anak ay sumusunod. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Narinig nila. Inihulog nga nila ang lambat. Inihulog nga nila ang lambat. So, ibig sabihin, may aksyon. Hindi lang sila tumugon, hindi lang sila nakinig, sila'y sumunod. Malalaman mo ngayon, church, na ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay sumusunod sa iyong Ama sa langit. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tayo'y susunod kay Lord. And you know what happened? Ito na. At nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. You see? May himala sa mga sumusunod. Ako'y nagtataka, and at the same time, ay ako'y mangha-mangha kay Lord sa buhay ng mga nag-life group nitong week na ito kahit kasagsagan ng bagyo. Dahil sa iba-ibang mga lugar, ang mga tao kung ano-ano naranasan napahamak. Hindi naman ako masaya ako nalulungkot nga sa mga yon. Pero ito gusto ko makita ninyo. Yung mga nag-life group kahit kasagsagan ng bagyo, ay himala ni Lord hindi naman lang may nilagnat ga sa inyo. Katitibay talaga ninyo, no? Wala hong nagkasakit, walang napahamak, ay di, kabaligtaran naman na nangyari. Walang napahamak, pero marami ang nakakilala kay Jesus, kaya maraming naligtas. Oh! Doon pala himala na yun Himala na yun. Yung iba ay panay ang pagpapaanyo ng kanyang gamit. Hindi makaalis at baka raw kung anong mangyari gayami, binabantayan. Yung mga nag-life group ay bagkus pang umalis sa kanilang bahay at pumunta sa bahay ng may bahay, sharing Jesus and sharing the goodness of the Lord. Ay himala. Ay di, ako'y tuwang-tuwa lalo dun sa aking life group ng mga tatay. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating mga tatay. Bakit? Ay nagla-life group na. Miski ako hindi kasama, nakakapag-life group. Oh. Ay di, umaaluan ang buhay ko. Hahaba ang buhay ko. Imagine ninyo kung lahat ay ako ang gagawa at lahat ako ang kakaangan kung lahat yan. Siyempre, hindi ka naman basta mag-share ng Word of God doon. Meron doon maglalabas ng mga sama ng loob. Imagine nyo, halimbawa, sa isang buong linggo, lahat yun kakukuhanin ko yung sama ng loob na iyon. Di bago luminggoy ako ang may sama ng loob na. Ay masama din yon yung pag kinikim-kim mo yung sama ng loob na yan, di ka? Oh. Ngayon, may mga nagla-life group na, may mga nag-handle na, lalo nga specifically yung mga tatay, sila na nagla-life group. O di ako kaluwang ko. Oh, tapos pinost pa ni Brother Erwin, maaluan na si Pastor, kami nakakapag-life group na nang wala siya. Praise God! Kayo'y tuloy ang life group, ako'y nakakapagluto ako ng champurado sa amin. Katuwa na ay mga anak. Alaan nyo ba, umabot pa ng gabi yung inluto ko ng umaga, gasaglit. Para ka nagpapakain ng mga bibing bulag doon sa amin ng tag-ulan. Ubus ang stocks di ka alwan. Ako may panahon ako sa aking pamilya. Bagay na hindi ko tuong nagagawa nung mga una-una. Kaya ako pasalamat sa inyo. Salamat po. At kayo'y tumugon sa panawagan. Kayo'y anak dahil kayo'y nasunod. John 21:7.
Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Si John ang nakakilala. Si John the Beloved ang nakakilala. Si Jesus yun, sinabi niya kay Peter. Nang marinig ni Peter ang Panginoon iyon, na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Ano ibig sabihin? Nung nalaman ni Peter na si Jesus yung nasa pangpang, agad daw nagdamit. Agad daw siyang nagdamit, tumalon at pumunta sa pangpang para i-meet si Jesus. Anong gusto ko makita ninyo rito? Ayaw din naman ni Peter nang haharap kay Jesus ng hubad-baraw. Kaya maisingit ko lang ha, pagka naman kayo ibibisita o dadalaw sa amin, o kahit sa kanino man, magpapasabi kayo ha, para naman din nagkakagulatan. Kahirap din minsan alam ninyo, ang naisuot ko kasamang damit Ako na may napapahiya rin sa inyong haharap ng mga ang suot ko yung mga naka-aircon. Alam niyo ibig sabihin ng ang damit naka-aircon? Sino rito yung hanggang ngayon meron ka pang hindi isinusukong damit? Yan yung paborito mong pambahay. Bakit? Naka-aircon. Maaliwalas talaga namang yung aking sinusuot na yun, hindi naman masyadong madami yung butas. Pero hindi na kailangan ng butas para dahil sa nipes. Ay see-through sa nipes. Sa bahay ko lang sinusuot yun. Ibig ko sabihin dito, si Peter ayaw humarap kay Jesus ng hubad-baraw. Ako nagtataka nung una, sabi ko, ba't kung kailan tumalon sa tubig saka nagdamit? Diga? Ay diga yung iba ay naghahubad pa nga at saka tatalon. Siya nung tatalon saka nagdamit, kasi nga haharap kay Jesus. Bakit? Nirirespeto niya si Jesus. Pinaparangalan niya si Jesus. So, anong gusto ko makita ninyo rito pang isang katangian ng anak? Ang anak, nagpaparangal sa ama. Nirirespeto at ginagalang ang ama. Di ga? Malalaman mo ngayon na ikaw ay anak ni Lord kung pinaparangalan mo si Lord. At alam niyo po, ngayong araw na ito, I want to congratulate you kasi pinili mong parangalan si Lord ngayong araw na ito dahil nandito ka. Last ako ay sa habang iyon ng bagyuhang hindi tuong makalayas, mas masarap ngayong magpasyal Di ka? Mas masarap sana ngayon sa SM Masarap ngayong mag-SNR. Sinong pa SNR? Magpapabili ako ng lotion. Masarap mamasyal dahil na-deprive ka ng isang linggo. Lalo na yung mga talagang pasyalis life. Tapos ibigla kang pinigil sa bahay ng bagyo, ay talagang napakasarap pumasyal. Di ka? But you're here. You're here. Alam ko yung iba rito may mga imbitasyon, pinahindian, kasi mag-church. Pastor, ako nga isipin ko pa yun pinaalala nyo pa. Hindi ko naparangalan ng imbitasyon ng taong iyon. Don't worry. Tama ang pili mo. Ang pinarangalan mo ngayon ay ang Diyos. Ikaw ay anak, kaya marapat lamang na parangalan mo ang iyong ama. So if you're claiming na ikaw ay anak, ay dapat ginagalang, nire-respeto mo yung sinasabi mong ama mo. Kasi kahit paanong pagsasabi mong, kayo po'y tinitingnan ko bilang ama, kayo po'y tinitingnan ko bilang ama, at ako po'y inyong anak, kung hindi mo naman nire-respect, hindi mo naman iginagalang, hindi nag-mimit yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Parang iba ata ang pinatutungkulan parang iba ata ang dating do sa mga anak na gayon. Okay? Kaya pararangalan mo yan. At ito po ay wala po ritong, anong tawag dito? Provision. Wala pong sinabi rito na igagalang at ipararangalan mo ang iyong mga magulang o ang iyong ama kapag siya ay kagalang-galang. Walang provision. Hindi sinabing irerespeto mo ang iyong ama kung siya ay karespeto.
Irerespeto, pararangalan mo ang iyong ama kung siya ay may pinag-aralan at kung walay hindi. Walang provision na ganon. Basta ang sinabi lamang sa 10 Commandments, honor your parents. Wala nang provision, pero may promise. Na as we honor our parents, magkakaroon daw tayo ng buhay na mahaba, and everything will go well with you. Magiging maayos, maalwan, pabor ang lahat sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, kung naririto pa ang iyong mga magulang, respect them. Ayos ka mga magulang, ayos. Ayos. Igalang mo. Igalang natin. Kung may mga kinikilala ka naman na ama o guardian, respect them, honor them. Yang iyong mga life group leader mo, yan ay spiritual mong magulang, yan ay spiritual parent mo, yan ay spiritual father mo, spiritual mother mo. Honor them, respect them. Kita ko si Bieber lumapit na kay Pasnix. Salamat, inay. Sa tuwa ni Pasnix nakapag-graduate na. If you are looking for someone as your spiritual father, respect them, honor them. Dahil ang anak, pinaparangalan at ginagalang nire-respeto ang ama. Ano pa? Sabi po, sa Malakay chapter 1 verse 6, basahin nga po natin, 1, 2, 3, basa. A son honors his father, and a slave his master. Ang anak daw, pinaparangalan ang ama. Honor your father in heaven, yun ang number 1. Honor your father in heaven. Malalaman mong ikaw ay anak kung pinaparangalan mo ang iyong ama. In everything that you do, in everything that you post in your social media account, give glory and honor to your Father in heaven. The way you talk, the way you react, in every situation, parangalan mo ang iyong ama sa langit. Kahirap naman you're claiming that you're Christian, tapos may binababag ka sa social media. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kalma lang. Mahirap. Nauunawaan ko na ikaw ay tao lamang at dumadaan din na yung emosyon mo hindi mo makontrol, ay unawayo. And I am not judging or condemning you sa sinasabi ko ngayon. Ang sinasabi ko'y paalala, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi na bagay sa iyo ang gayaan. Yung iba ay nagtitinda pa ng kakanin sa social media. Ano nagtitinda ng kakanin? Ang post ay puto kutsinta. Nagmumura. Ba naman? Huwag naman. Pastor, pasensya na po. Talaga lang nadala ng emosyon siya. I-delete na. Iniintay pa mag-trending delete na. Kung ikaw ay nadala ng iyong emosyon, ay ikaw ay naunawaan ko kung may gayon din minsan. Pero yung ikaw ay mananatiling na doon at nagpapadala sa emosyon, may mali na doon. Split seconds, talagang minsan nangyayari yan. Pero huwag magpatuloy. Kung may 1 linggo na, nagigil pa. Siya. Hindi yan nagbibigay ng parangal sa ama. Yung mga nagsishare sa social media account ng mga nakakatuwa, piliin ha. Hindi lahat na nakakatuwa ay nakakatuwa, yung iba ay nakakadwa. Kaya pipiliin, think before you click. Hindi na bagay sa anak ng Diyos yung mga green jokes. Nariyan pa kaya? Ha? Hindi na bagay sa mga anak ng Diyos yung nag-share, nagla-like, nagpo-post, nanonood ng mga hindi na dapat panoorin ng anak ng Diyos.
Are you with me? Parangalan mo ang iyong ama kung ikaw ay anak. Dahil kung ano ang nakikita sa anak ay pula sa ama, ano kayang masasabi ninyo sa akin kung nakita ninyo yung aking mga anak ay galari, yung mga amusing-amusay? Ika nyo naman siguro, kagara-gara at kabango-bango ang mga anak, nakikita nyo naman. Hindi yung anak ang napupulaang, yung ama. Mga Kristiyano, ang anak ng Diyos, laging niya'y babalik sa ating Ama, sa ating Diyos na nire-represent. Kaya, parangalan natin si Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Verse 9, pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Kagaling talaga ni Jesus. Nakapagpaanyo na agad eh. Pagdating daw ng mga disciples sa pangpang, si Jesus nakapagpaanyo na meron na raw inihaw na tilapia at mainit na pandesal. Pastor, paano nyo nasabing inihaw na tilapia at mainit na pandesal? Ay doon sa lugar na yo'y maraming tilapia. Alam nyo ba na ang isa pang tawag sa tilapia ay St. Peter's fish? Yun. Kaya, pamaya, kapag ang ulam mo'y tilapia, sabihin mo sa iyong mga kasama, alam nyo ba na itong na ang tawag din dito sa tilapia ay St. Peter's fish? Sheesh! Nadagdagan ng kaalaman. Maganda yan. Lamang ang may alam. Alam nyo ba na ang kinakain ng tilapia ay ipot ng manok? Baka maihabla tayo dito ng mga may tilapia. Joke lang. Ayan. At bakit daw mainit na pandesal? Ay maagang maaga eh. Ano ganun nabibili doon sa may Spanish bread ka naman agad sa maagang maaga. Okay. Kidding aside. Pero nakakatuwa rito ay ito. Ang anak ay nakakaranas ng provision ng ama. Sabi ko, ang anak nakakaranas ng provision ng ama. Ako hindi makamove on doon sa miracle ni Sistina. Alam niyo kung bakit may provision kay Sistina? Ay, anak yan eh. Yun lang naman yun. Bakit may provision sa atin? Anak tayo eh. Sino rito yung hindi nakapasok, nakapagtrabaho ng buong bagyuhan pero di nagutom? Anak ka eh. Niga? Meron ako narinig na kwento eh. Namanalangin, Lord, ay wala na ho kami pang-ulam, may bagyuhan. Hamba? Maya-may nagkalampagan dun sa kusina. Pagtingin may pusa, sabi, Lord, di naman ako minakain niyan ay. Sabi nung anak na gutom ang inay, choosy pa. Sumagot na si Lord. Usay kang pusa ka, pasok ka ng pasok dito. Ay, paano kang luto na rin? Wala naman na mantika. Isapaw na lang sa sinahing. Kapit ang balahibo daw sa ibabaw ng kanin. Anyway, hindi ho yung pusa. Hindi yung pusa. May daladala hong plastic. May lamang isda. Aba? Ay di isip naman ng iba, ay di kawaawa naman ho yung nanakawan ng pusa nga rin ng isda. Ay ganyan sila naman ng walang pang-ulam. Aba, ay problema na nila yun. Ikaw ka naman, bagyong-bagyo, hahanapin mo pa. Kanina ho, aray? Ulam pa ka naman ang ibalik mo, yung yero nga hindi. Yun ngang manok. Oo. Ay hindi na ibinalik. Hoy, iba yung hindi nagbabalik at iba yung open sa magke-claim, ha? Merong gayon eh. O, ba't nasa inyo ang manok ko? Di ka nga, kaya nga open for those who will claim. Pag wala, eh di sa kasasabawan. Ay paano pag na-late ho ang nag-claim na sabawan na, eh di bibigyan? At least, nakatikim. Yun. Ang masama ay yung hindi na talaga akin na to. Oh, di, open for claim naman. Ha? Pag baka may naligaw na manok sa inyo, ha? Okay. Ngayon, yung mga kasamahan, baka pinag-iinteresan na ng masama, yun ang masama doon. Mahirap. Okay. Nasaan na? Hindi ka pinagkukulang. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos,
Hindi ka takot na magkulang dahil hindi ka pagkukulangin. Yan ang puso ng ama, ng magulang. Ayaw ng magulang nagkukulang ang anak. Hindi ko makalimutan yung kwento nung kalalaki na at may mga pamilya na yung anak. Yung magulang ay nagpapadala pa rin. Nasa abroad kasi yung mga magulang, nagpapadala ng pera doon sa mga anak na may kanya-kanya ng pamilya. Kinuwestiyon nung isang tiya. Sabi doon sa kapatid, ba't kayo panay pa rin ang padala dyan sa mga anak mo? Kalalaki na niyan, may mga pamilya, may mga trabaho naman yan. Ang sagot nung tatay na nagpapadala doon sa kanyang kapatid na nangungwestiyon, ay bakit? Hindi kayo anak ko ang mga yan. Oo nga. Hindi ka nga, ay ano ba pakialam mo? Ay anak ko yan eh. Gusto ko yung bigyan. Miski kayo mas mayaman pa sa akin. Eh yun ang puso ng magulang eh, yun ang puso ng ama. Narurot kanya na nga eh, pambili na nga ng para sa kanya eh, ibibigay pa sa anak eh. Eh kung ang mga ama nga daw dito sa lupa, na ang description ng Diyos ay masasama, ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, how much more yung iyong ama sa langit? Remember that? Sabi ni Jesus, ikaw ba, kung may anak ka na nahingi sa iyo ng isda, ay bibigyan mo ba ng ahas? Ikaw ba, kung meron kang anak na nahingi sa iyo ng tinapay, ay bibigyan mo ng bato? Sa pagpapatuloy, sabi ni Jesus, kung kayong mga ama dito sa lupa ay masasama pero nakakapagbigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa sa langit. Church, ikaw ay anak at ikaw ay pararanasin ang provision ng ama. Amen. Verse 10, magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Everybody say, magdala. Ano pa ang gusto ko makita niyo riyan? Kung ang anak ay pinaparanas ng provision ng ama, ang ama naman ay nagtuturo sa anak na mag-share ng blessings. Kaya kung tinuturuan kang magbigay, anak ka. Kasi kung hindi ka tinuturuang magbigay, hindi anak ang turing sa iyo. Kahirap naman kasing magturo doon sa hindi mo kano-ano yung tuturuan mo ng magandang asal. Sino ba yan tinuturuan mo ng magandang asal na yan? Wow, nakasalubong ko lang rin Ba, mahirap yan. Sinong kaya mong turuan at dapat mo talagang turuan? Yung anak mo mismo. Look at Jesus. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo. Ano sabi ni Jesus? Mag-share naman. Sa ating panahon ngayon, bekene men. Di ba? Ano pang gusto kong makita niyo rito? Marapat lamang na i-share ng mga disciple kay Jesus ang nahuli nilang isda dahil si Jesus din naman talaga ang nagbigay sa kanila ng isda. Kaya sila nakahuli gawa ni Jesus. Ang problema kasi minsan ng anak, hindi na naging malinaw na sa ama galing. Still remember the story nung mag-amang bumili ng fries? Sabi nung anak, tatay, pahingin, gusto ko ng fries. Anong tawag doon sa nadaan laang? Drive-thru. Ibinili naman ng ama, sabay iniabot doon sa anak. Nagdadrive yung ama Kain-kain na yung anak. Sabi ng ama, pahingi. Ano sabi ng anak? Akin to. Aba, nagkalimutan na. Sino kang bumili niyan? Miski pagayay binigay sa iyo, iniabot sa iyo, itinuring sa iyo. Kanino kayang galing? Sa McDo? Ay. Sinong bumili? Kayo. Galing naman sa mami ang pira. Nakalimutan na ng anak kung kanino talaga galing. Dito, tinuturuan ni Jesus ang mga disciple. Kanino yung galing? Sa inyo po. Magdala kayo rin Mag-share. Malalaman mong ikaw ay anak kung wala kang ipinagdadamot sa iyong ama. Kasi kung wala kang ipinagkakait sa iyong ama, walang ipagkakait ang ama sa iyo. Uulitin ko, kung wala kang ipinagkakait sa ama o ipinagdadamot sa ama, walang ipagkakait at ipagdadamot ang ama sa iyo. Kaya make sure, wala kang ipinagkakait sa Diyos kung ikaw ay anak.
wala kang ipagdadamot, ipagkakait kay Lord. Kaya pag sinabi ni Lord, that is mine, give it to God. Kapag sinabi ni Lord, glory I will not share to anybody, that's mine, give glory to God. Kapag sinabi ni Lord, vengeance is mine, hayaan mong sa Diyos, Diyos ang maghigante. Huwag kang gagante. Pag ikaw'y gumante, hindi ka anak. Pag pinitik ka na yung katabi mo, huwag kang gagante. Mamaya na, paglabas. Pag sinabi ni Lord, vengeance is mine, give it to God. Pag sinabi ni Lord, the tithes are mine, give it to God. Kung ikaw ay anak, wala kang ipagdadamot, ipagkakait sa iyong ama. Ano pa? Verse 11. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Galing ng Bible, ano specific 153 pieces daw yung nahuli. At malalaki. Hindi nasira ang lambat kahit ganong karami ang mga isda. Ini-highlight po Ako nagre-research, tinitingnan ko. Gaano ang capacity ng mga lambat nung panahon ni Jesus? Bakit ini-highlight pa na 153 at malalaki? Wala akong nakitang specific na capacity. Basta ang nakita ko, sa lahat ng nabasa ko, ang nakalagay doon, yun daw 153 huli na malalaki, yun daw talaga'y miracle. Dahil hindi daw yun basta nangyayari nung time na iyon. Base sa kakayanan at technology na meron ng mga mangingisda that time. Yun daw yung miracle. At hindi daw talaga kaya ng ordinaryong lambat yung gayong karaming huli. Okay? Anong punto ko rito? Hindi nasira ang lambat. Everybody say, hindi nasira ang lambat. Isa pa, hindi nasira ang lambat. Okay. Dapat masira sa dami at sa lalaki ng isda, pero hindi nasira. Bakit? Dahil ayaw ng Ama na masisira ang lambat. Ayaw ng Ama na may mawawalang blessings ang kanyang mga anak. Iniingatan ng Diyos ang sa anak. Kaya yung mga gamit ng anak ko, ingat na ingat ko. Bakit? Sa anak ko yun Iniingatan ng Ama ang sa anak. Ayaw ni Lord Jesus na mababawasan pa ang blessing ng mga disciples niya. Kaya iningatan niya ang lambat, hindi niya hinayaang masira. At ito rin ang gusto ni Lord sa atin. Ayaw ni Lord na mababawasan ng blessings mo. Aanhin mo yung maraming blessing kung nauubos din naman. Nauubos ng hindi mo napakinabangan. Sino rito yung nag-say hi lang ang sweldo mo? Yung sabi ng sweldo sa'yo, hi. Tapos, nasa na yun? Nag-hi lang. Diba? Aanhin mo yung napakalaking sweldo na kumakaway lang naman sa'yo tapos hindi mo man lang ma-shake hands. Ang ibig sabihin, hindi mo man lang hindi mo mahawakan, nauubos na rin ng papagayon. 'Di ba? Parang mas gugustuhin mo pa yung hindi kalakihan pero napapakinabangan mo naman. Pero hindi naman ang kalooban ni Lord sa iyo kaunti. Ang kalooban ni Lord sa iyo ay masagana. But this is my point. Ang blessing napapakinabangan kung naiingatan. At ayaw ni Lord na mawala ang blessing mo manakaw. Bakit? May magnanakaw. Huwag mo titingnan ng katabi mo, hindi yan. Jesus said, the enemy came to kill, steal, and destroy. Ang kaaway ay naparito upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at buhay na masagana at masaya. Okay? Pero ano ibig sabihin? May magnanakaw. At gusto ni Lord maingatan ang blessings mo. That is why God is teaching us things, methods, lessons, so that we will experience God's protection upon your blessings. At isa na doon ay tithes. Okay? Ano ang promise ni Lord? As we honor Him with our tithes, He will open the floodgates of heaven, pour out the blessings so much na wala kang sukat kalagyan. At ano pa? Malachi chapter 3 verse 11.
and I will rebuke the devourer for your sakes. Sasawayin ko ang mananakmal. Sasawayin ko ang magnanakaw. Sasawayin ko ang maninira. Yun ang sabi ni Lord. So that He will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Sasawayin ko ang maninira para hindi niya pakialaman, sirain ang iyong lambat, ang iyong blessing, ang iyong hanap buhay. Church, anak ka, kaya iniingatan ni Lord ang blessings mo. Kaya nagtuturo ang Diyos ng kaparaanan para maranasan natin ang protection towards our blessings. Amen? Verse 12, malapit na po ito. Hali kayo at mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong. Everybody say, walang nagtanong. Hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Kilala kasi ng anak ang kanilang ama. Ay, hindi mo malilin lang yung aking mga anak, sasabihin ninyong kayo ang kanilang ama? Miski pa dumating dito si Dieter Ocampo at saka si Piolo Pascual, hindi malilito ang mga yan kung sino ang kanilang ama. Miski pa pagdikit-dikitin. Bakit? Pangitan-pangitan naman. Hindi ko alam kung yan tawa ninyo eh. Hindi ko alam kung ano yan eh. Kampi tayo ha. Okay. Kilala ng anak ang kanilang ama. Wala man lang nagtatanong, wala man lang nagdududa doon sa mga disciple kung sinong kaharap nila. Bakit? Kilala nila si Jesus. At ano ang isang matibay na pagkakilala ng mga disciple kay Jesus? Na si Jesus ay mabuti. Bagay na gusto ko ring maging maliwanag sa atin. Makilala natin na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Bakit mahalaga ito? Mapapanampalatayaan mong you're going to receive your miracle kasi ang ama mo sa langit ay kilala mo na siya'y mabuti. Aanhin mo yung ang Diyos mo ay kilala mo bilang Diyos na naghihimala. Kung hindi mo naman nakikilala o hindi revealed sa iyo na ang Diyos mo ay hindi lang naghihimala, ang Diyos mo'y mabuti. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ay naghihimala nga, hindi naman mabuti. Are you there? But the good thing here, kilala mo si Lord na siya'y mabuti. Kaya, kung siya'y mabuti, ay maliit ng bagay na paniwalaan na siya'y naghihimala. Dahil siya'y mabuti. At ang bawat aksyon, kilos ni Lord, kalakip na yung kabutihan niya. Kaya hindi na mahirap maniwala sa iyong maghihimala siya sa buhay mo. Dahil siya ay mabuti. Sabi roon, isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya. Hindi nagtatanong, hindi nagdududa. Bakit? Kilala. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kilala nila si Jesus. Sa kabila naman sabihin mo, ikaw, kilala mo na ba si Jesus? Speaking of kilala, ako'y minaalalang kwento na naman yan. Meron nung isang matandang babae na nag-church. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nag-church, matandang babae. Nagpunta siya sa church isang umaga at merong isang usher na lumapit sa kanya at nasabi ay, "Good morning po. Ay, saan niyo po ba gustong maupo? Iga-guide ko po kayo." Kabait naman. Sana all may gayong sa church. Ang sabi ng matandang babae, "Gusto ko doon sa unahan maupo." Sabi ng usher, gayong ga po, sister. Mame, mawalang galang na. Huwag na ho kayo sa unahan maupo. Ang pastor ho namin ay boring magturo. Ano daw yung pastor? Boring magturo. Huwag na ho kayo sa unahan maupo. Ang pastor ho namin boring magturo. Makakatulog ho kayo. At saka natalsik ho ang laway. Huwag po kayo sa unahan uupo. Ay di,
Parang napakunot yung matanda at ang sabi, "Brother, kilala mo ba kung sino ako?" Sabi ni brother, "Hindi po. Sino ga po kayo?" Sabi ng matanda, "Ako ang ina ng pastor." Husay. Yan ang mahirap sa hindi kilala. Yan, oh. Sino daw yung matanda babae? Ina ng pastor. Kung iisip yung brother. Sabi ng brother, ay ako ga po'y kilala ninyo." Sabi ng matanda, "Hindi." Sabi ng brother, "Mabuti naman ho, di yan na ho kaya." Hindi siya may isumbong kay pastor. Anong lesson? Wala lang. Hindi. Mahalaga yon. Mahalaga yung may pagkakilala. Paano ka mag-e-expect ng himala kung hindi mo kilala ang iyong Diyos? Paano ka mag-e-expect ng miracle that you're gonna receive your miracle kung hindi revealed sa iyo na si Lord ay mabuti? Naghihimala nga, mabuti ga. Naghihimala nga, ay generous ga. Naghihimala nga, ay ako gay bibigyan. You see? Kaya kailangan revealed sa iyo who Jesus is. Sabihin mo nga, maganda prayer to eh. Sabihin mo, "Lord, biyayaan niyo pa ako to know you more." Sige, sabihin mo, "Lord, I want to know you more." Magandang prayer yan. Okay. Lastly, number 3. Paano natin matatanggap, marireceive ang himala? And I will end up with this. Ibigin si Jesus ng higit sa mga himala. "Pastor, ang tagal ko na pinagpe-pray, ang tagal ko namang naniniwala ako. Pero bakit hanggang ngayon yung miracle ko hindi pa dumadating?" Let me ask you. Saan ka ba talaga mas excited? Sa miracle o sa miracle working God? Alin ba talaga ang pinaka-ine-expect, dinidesire ng puso mo? The gift or the giver? Kasi madalas, kaya nagtatagal, isa sa dahilan, hindi tama ang puso. Dahil kung ano o kung sino ang una sa puso mo ngayon, pagdating ng miracle, siya o yun pa rin ang una sa puso mo, hindi mababago. Kaya alam nyo, ang mahalaga, maayos muna ang lalagyan bago salinan. You know? Maayos muna ang puso. Baka kaya nagtatagal, hindi pa ayos ang puso. Nakikita ni Lord na ang hinihingi mo ay hindi makakabuti. Threat pa nga sa kanyang trono sa puso mo. Baka kaya nagtatagal. "Lord, ang tagal naman ng aking bahay." Ay baka kaya nagtatagal ay pag ibinigay sa iyo, hindi ka na mag-church at sabihin mo naman, "Ako maglilinis ng bahay." Kagaling ng wala kang nalilinis ngayon, lagi ka nasa church. "Lord, ang tagal naman ng aking sasakyan." Ay baka kagaling nga nang wala kang sasakyan dahil pag nagkasasakyan ka, baka hindi ka na makutap-tapan. Nasaan yung mga yaw? Nasa Bicol. Nasaan mga yaw? Nasa Sorsogon. Atatay mo na ba't naging Sorsogon na kalayo? Nasa na yaw? Nasa malayo. Anong binebreak? Anong tawag doon, Tatoy? Binebreak in. Nasaan? Nasa Tagaytay. Nasaan? Nasa Baguio. Ay, linggo-linggo na lang. Binreakin na lang, binreakin yan. Ibe-break ko na yan. Gusto mo ipag-pray ka? I-break na yan. Ay, hindi naman. Di ba? "Pastor, ang tagal ko. Bakit hanggang ngayon wala pa akong jowa?" Ay kasi nga, baka pag nagka-jowa ka, hindi ka na makutap-tapan ng life group mo. "Hello, nasaan ka?" "Tayo may life group." "Ay, naku, sorry, bakit? Bebe time." Ano daw? Bebe time. "Pastor, ang tagal naman ng business ko." Ay, ano ka nangyayari sa iyo habang wala kang business? "Lagi po akong na kay Lord." Ay, kaya si Lord nag-i-enjoy, diyan ka na muna. Ay, gusto ko yan, gusto ko lagi kitang kasama, ay diyan ka na. Eh Lord, yung business ko, huwag ka na mag-business, ang mahalaga ako. Saka huli-huli yan, si Lord pa rin ang kailangan mo. Bago ibigay ang hinihingi mo,
Lilinawin muna ng Diyos kung sino talaga ang kailangan mo. Pag naging malinaw na sa iyong si Lord ang pinakakailangan mo, humanda ka, dadating na ang pinagpe-pray mo. Kaya nagtatagal. Sino rito yung naka-experience ng kung kailan hindi mo na gustong-gusto saka ibinigay sa'yo? Kung kailan hindi mo na gustong-gusto saka ibinigay sa'yo, ganyan talaga. Kasi hanggat yun ang pinakagusto mo, hindi ibibigay sa'yo. Sabi ni Lord kay Abraham, ialay mo sa akin ang nag-iisa mong anak, ang pinaka mamahal mong anak. Aba, ay dadali nga ng alay. Sabi ni Lord, wag na, iyon na. Alam ko na ang tayo ng puso mo, ako talaga ang gusto mo. Hello? Isa ring nakita kong lesson doon, hindi porket nasa iyo na, baka akalain mong hindi na makukuha sa iyo. Humanda ka, kasi kahit nasa iyo na, at nakita ni Lord, na siya ang number 1 sa puso mo, at higit pa sa Kanya, kayang-kayang alisin ng Diyos yan sa iyo. Kaya wag mong pakayapusin yan, kung sino man yan o kung ano man yan. Make sure na si Lord ang number 1. Sabi mo nga sa katabi mo, make sure na si Lord ang number 1. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nung nakatapos silang kumain, ito ang sumunod na pangyayari. John 21:15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano ba yung higit sa mga ito? Ano ba yung pinapatungkulan ni Jesus ng mga ito? The miracles. Lahat ng nangyari, lahat ng pinaranas ko sa iyo mula day 1 nang tinawag kita hanggang ngayon. You see? May connection eh. Day 1, tinawag kita Peter, miraculous catch of fish. Ngayon, miraculous catch of fish uli. Tapos na witness mo lahat ng pangyayari nung tayo magkasama sa ministry. At ito pinakamatindi, nakita mo na ako'y namatay and after 3 days, ito kasama mo ako, muling nabuhay. At ito, pinaranas uli kita ng himala na makahuli ng maraming isda. Now, let me ask you, Peter, sabi ni Jesus, do you love me more than this? Mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? O pwede rin namang ang pakahulugan ay ito. Mahal mo ba ako dahil ako'y naghihimala? Mahal mo ba ako at nalapit ka sa akin dahil may miracle? Do you love me because I can bless you? Do you love me more than this? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kaya church, if you want to receive your miracle, love God above all. Masabik ka hindi sa himala, masabik ka sa Diyos na naghihimala. Ma-excite ka kay Lord. Ma-excite tayo kay Lord. Tuwing haharap tayo kay Lord, excited tayo sa blessing. Ang sakit-sakit kaya nung nauwi yung OFW mong magulang, tapos sasalubungin ka at yayakapin ka, ang sinasalubong mo yung pasalubong. Ang sakit nun sa magulang, diga? Alam nyo, yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Kapag mas excited tayo sa pasalubong kaysa sa nagpasalubong, mas excited sa miracle kaysa sa miracle working God. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, inihahanda ni Jesus si Peter kasi we know what happened. After that, grabe ang miracles na ginawa ni Lord sa buhay ni Peter. Nadadaanan lang yung may sakit, inagaling. Tinamaan ng anino, gumagaling. Nadaanan yung patay, nabuhay. Alam niyo yung ganong katindi. Kaya lang, iniayos ni Lord ang puso niya, inihanda siya sa mas matitinding himala. At ano ang sabi? Paanong pag-aayos? Peter, mahalin mo ako ng higit sa mga ito. Ako'y mahalin mo, may miracle o wala. Ako'y mahalin mo at ako'y parangalan mo at ako'y gawin mong iyon Diyos. Kahit hindi pa nadating ang hinihingi mo. Manabik ka sa akin, hindi sa miracle. Manabik ka sa akin, hindi sa himala, at humanda ka, doon dadating ang himala.
At sumagot si Peter, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Pastor, gusto ko po na mas mahalin talaga at pinakamahalin si Lord at maging excited kay Lord kaysa sa miracle. Paano ko po gagawin iyon? Ito na ang instruction. If you love Jesus, feed the sheep. Kung mahal mo talaga si Jesus, come on, marami pa ang hindi nakakakilala kay Jesus. Ilapit natin ang mga naliligaw na tupas sa tunay na pastol. Ilapit natin ang marami pang tao kay Jesus. And by doing that, believe me, you're loving Jesus above the miracles. At ano mangyayari? You're gonna receive your miracle. Amen? Sino rito nagsasabi ngayong, you are ready to receive your miracles? I am inviting you to stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Church, may mga nakatanggap na ng himala at may mga tatanggap pa. Pero ito ang sigurado ako. Gusto ni Lord na ma-experience mo yon. At hindi papayag ang Diyos na yung mga naiikwento ko sa inyo for the past weeks, sila lang ang makakaranas ng miracle. For those na hindi pa ito nararanasan, you will experience your miracle. Pero may kailangan. Kagaya ng ating mga napag-usapan, kailangan mong pumasa sa pagsubok ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag kang mainip. Don't give up. May perfect timing si Lord. And Jesus is just watching you from the corner. What will be your response kung nagtatagal? What else? Gusto ni Lord na maging anak ka niya. Magpakaanak ka. Maging anak ka. Umaktot mabuhay ka bilang anak. And you're gonna receive your miracle. Ang tinapay ay para sa mga anak. And lastly, love God above all. Hanggat hindi si Jesus ang number one sa puso mo, hindi dadating yan. Hindi dadating yung hinihingi mo, hindi darating yung miracle na ina-expect mo. Kailangan dumating tayo sa puntos at biyaya ng Diyos yun sa atin na na siya na ang dinidesire natin. Dumating tayo dun sa puntos ng buhay na nagsasabi ka, Lord, maranasan ko man o hindi, ako'y sa iyo at ako'y maglilingkod sa iyo. May miracle man o wala, but I believe na may miracle. Pero kung hindi pa man agad dumating ngayon, magpapatuloy po ako sa inyo, magtitiwala. Hilingin natin iayos ni Lord ang ating mga puso para kahit dumating ang blessing, kahit dumating ang provision, kahit dumating ang miracle, hindi siya makakasama, makakabuti pa sa atin. And always pray to God na hindi kailanman si Lord matreten sa tayo niya sa puso natin dahil yung miracle na hinihingi mo, never magiging number one sa puso mo. Never. Pwede ba sabihin natin lahat, Lord, ikaw ang kailangan ko. Lord, ikaw ang gusto ko. Lord, kayo po ang kinasasabikan ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, habang nakataas ang iyong mga kamay, as you raise up your hands towards heaven, the Lord is preparing your heart for your miracle. Come on, connect. Connect to God. Connect to God. God is preparing your heart for your miracle.
Pastor, are we going to receive our miracle today? Ang alam kong tatanggapin mo ngayon ay yung preparation ng puso. The Lord is preparing your heart, most especially for those na hindi pa nakakaranas, nakakatanggap ng himalang ipinagpe-pray mo. The Lord is preparing your heart at kiniklear ni Lord sa iyo, siya ang pinakakailangan mo. Siya ang pinakakailangan mo. Jesus is asking you today, son, do you love me more than this miracle that you're asking for? Iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa himalang hinihiling mo? Kung gayon, receive your miracle. Receive your miracle. If you love God above all, receive your miracle. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're gonna receive our miracle this day, this week. We're gonna receive it dahil may una kaming tinanggap. At yun na yung revelation na ikaw ang pinakamahalaga at pinakakailangan namin sa aming buhay. Salamat, Lord. To you alone all the glory. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.